Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung bakit nga ba walang Kristiyanong neutral. Pag sinabing neutral ay yung pantay. Pantay na masama, pantay na mabuti, ganun. Or walang masama, walang kabutihan. Parang ganun. So, parang balance. Para siyang balance. So, ating pag-aaralan yung creation. Genesis chapter 1 verse 1 ang sabi rito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog, nang pasimula ay inilikha ng Diyos ang langit at lupa. So, punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, God's creation has been affected by sin. So, may mga taong nagtatanong, may mga taong nagsasabi, kung yung Diyos daw natin ay mabuti, bakit may mga kamatayan? Kung yung Diyos natin ay mabuti, bakit may masasamang tao? Sabi nila, kung yung Diyos daw natin ay mabuti, bakit may kasamaan sa mundo? So, ang sagot doon, nung unang-una talaga, nung unang gawa, wala yung mga yun. Wala yung mga maling yun. Nung unang-una, walang kamatayan, walang kasamaan, walang nasasaktan, ganon. Pero, simula nung nagkasala sila, Eva at Adan, simula nung kainin nila yung fruit of knowledge, something ganon, nahaluan ng kasamaan yung mundo natin. Kasi ngayon nga, sumuway yung mga ninuno natin. Sinuway nila ang Panginoon. Kaya yun, yung unang-unang magandang gawa ng Panginoon, nahaluan ng masama dahil sa pagsuway nila Eva at Adan. So, sa ikalawang teaching ang sabi na, there is no neutrality. There is only good or bad. Sabi dito na wala daw neutrality. Kumbaga, walang sa gitna. Kumbaga, it's either good or bad lang. Ganun lang. May kabutihan, may kasamaan. Ganun daw yung mundo natin. It's either masama or it's either mabuti. Ganun daw yun. Wala daw neutral. Wala yung gitna. Yun yung sinasabi rito. Dahil nga tayo, nung unang gawa tayo, ay puro kabutihan lang, puro good lang. Nung nung nagkasala naman sila Eva at Adan, nahaluan ng bad. Kaya, naging dalawa na yung bagay dito sa mundo. It's either kabutihan o kasamaan. Sa ikatlong teaching sabi rito, God is redeeming the fallen creation. So, dahil tayo ay nahulog sa kasalanan, dahil tayo ay nawala sa Diyos, ang gusto ng Diyos, bawiin tayo. Ang gusto ng Diyos, kunin muli tayo. Yung nahulog na kaluluwa natin, yung makasalanang kaluluwa natin dahil mahal tayo ng Panginoon, gusto niyang kunin, gusto niyang bawiin. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya si Kristo. Pumunta si Kristo dito sa lupa para bawiin tayo sa kasalanan. So, yun yung sinasabi na God is redeeming. So, kahit na ganun yung nangyari, kahit na sumuway tayo sa Kanya, binawi pa rin tayo ng Panginoon. Gusto pa rin tayong bawiin ng Panginoon. So, ito tayo sa unang application. Sabi dito, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi dito, interpret the world using the biblical worldview. Sabi dito, dapat tinitingnan natin yung mundo natin using biblical view. Ulit yung origin, creation. Pangalawa yung problem. Yun nga, sabi sa origin, simula ginawa muna tayo. Yung ikalawa, problem. Yung problema doon ay yung nahulog sa kasalanan. Pangatlo, solution. Yung solution doon sa pagkahulog sa kasalanan ay yung redemption. Yung yung pagbawi sa atin ni Jesus. Sa ikaapat ay destiny, completion, complete na. Na-complete na yung pagbawi sa atin. Nabuhay muli si Kristo, umakyat sa langit, tapos na. Wala na tayo sa kasalanan. Binawi na tayo sa kasalanan. So, ito tayo sa ikalawang application. Sabi to reject the idea of neutrality. So, dapat hindi tayo neutral. Walang ganun. Walang nasa gitna. Dapat alam natin na sa mundo may masama at may mabuti. And syempre, ikaw bilang Kristiyano, dapat nasa mabuti ka. Bilang tagasunod ni Kristo, dapat nasa kabutihan ka. So, reject the idea of neutrality. Dalawa lang yan, masama o mabuti. So, dapat nasa mabuti tayo. Sa ikatlong application, sabi to serve in God's kingdom's work. So, yun nga, dahil tayo ay naligtas, dapat ang pinagsisilbihan lang natin ay yung Panginoon. Ay yung kaharian ng Panginoon. Dahil yun yung mission natin dito sa mundo.
yun yung mission natin sa buhay, na pagsilbihan siya. So yun lang, mga napakaraming matutunan sa araw na ito. Glory to God.